Hello guys and welcome ulit sa day 2 part 2 ng aking Bohol Vlog. At samahan niyo ako ngayong araw dahil ipapakita ko naman sa inyo yung pagbisita namin sa mga cute na tarsier na ito. At bukod nga doon ay ipapakita ko naman sa inyo yung nag-i-experience namin dito sa Lubok River Cruise. Kung saan nga dito na kami nag-buffet lunch. At bukod doon ay meron pang ang pa-folk dancing show yung mga kababayan natin dito. Kaya tara at samahan niyo ako hanggang dulo. So pagkagaling nga namin ng Chocolate Hills ay dito naman kami pumunta sa Bohol Tarsier Conservation Area. Nasa 100 plus nga pala yung entrance fee dito. Pero bago nga kami pumasok ay syempre picture taking muna dito sa I Love Bohol. At sobrang na-excite nga ako niyan dahil sa wakas ay makikita ko na sa personal yung mga tarsier na ito. At makikita ko na nga kung gaano ba talaga kalaki yung mga mata nila. Pagkabayad namin sa entrance ay pumasok na nga kami agad dito sa loob para makita na nga itong mga tarsier. At sa bungad pa nga lang ay nakakita na kami agad ng isa at natutulog. Grabe guys, ang liliit pala ng mga ito sa personal. Parang singlaki lang sila ng mga palad natin guys. Kaya pala ang cute nila dahil para silang mga baby. Yung unang nakita namin ay tulog. Buti na lang itong pangalawa ay gising kaya nakita kung gaano kalaki yung mata nila. Habang nandito nga pala kami sa loob ay bawal pala dito ang maingay at yung camera na may flash. Talagang pinoprotektahan nila ang mga tarsier na ito. Tapos bawal din pala magpasok dito ng pagkain at inumin. Tingnan nyo naman itong si King at tuwang-tuwa nga din sa mga tarsier na nakikita niya. Sa kabuuan ay parang nasa 8 tarsier yung nakita namin lahat. Tapos ang cute nga ng mga ginagawa nilang tulugan sa sanga na may pandong na mga dahon. Sobrang nakakatuwa nga lang na sa personal nga ay nakita ko na yung mga tarsier na cute na ito. Pagkatapos naming magpunta sa Tarsier Conservation Area ay dito naman kami pumunta sa Lubok River Cruise. Tamang-tama nga dahil gutom na nga kami dahil nasa 2:00 na nga ito ng hapon. Ang unang ang ginawa namin dito pagpasok namin sa loob ay nagbayad lang kami ng entrance fee. Ang bayad nga pala dito ay 1,000 pesos per head, 800 naman sa mga seniors at 400 plus naman sa mga bata. May kasama na nga pala itong buffet lunch kaya sulit na rin sa bayad. Nakapagbayad na nga kami kaya papunta na kami ngayon sa River Cruise. Tignan nyo naman at papunta pa lang kami dito sa cruise ay may mga nagpa-perform na sa daan. At ito na nga pala yung cruise na sasakyan namin. Para nga pala itong isang malaking bangka. At ito nga pala isang malaking floating restaurant na maglalakbay dito sa ilog. Pagkapasok nga namin dito ay pwede na pala agad kumuha ng pagkain sa buffet area. Saktong-sakto nga dahil gutom na nga kami sa dami ng pinuntahan naming tour. Napakarami nga pala ng choices ng mga pagkain at masasarap din. Tingnan nyo naman guys at sa lahat ng table dito sa floating restaurant ay kami lang ang Pilipino. Sabi ko naman sa inyo guys, mas madami talaga ang turistang foreigner dito kaysa Pilipino. Nakakuha na nga pala si Prince sa pagkain niya. Yan nga, barbecue at hipo ng ulam. Tapos yung asawa ko naman ay kinuhaan na lang ako ng pagkain dahil hindi ko nga maiwan si King. Baka mahulog sa ilog. Habang kumakain niya kami niyan ay unti-unti na ding umandar itong river cruise. Smooth at mabagal lang naman yung andar niya kaya hindi ka mahihirapang kumain. Habang papunta pa nga lang kami ay marami naman kaming nakakasalubong na cruise din na pabalik na. Napakasarap nga ng mga pagkain nila dito guys. Siguradong mabubusog ka. Tingnan nyo naman yung tubig sa ilog at malinis din. May mga isda pa nga akong nakikita dyan. Sana magkaroon din ng mga ibang river cruise sa ibang lugar na malapit lang dito sa atin. Yung hindi mo na kailangang sumakay ng eroplano at lumakbay ng malayo para lang ma-experience yung mga ganito. Kakaiba kasi talaga yung mga ganitong experience. Yung mga foreigner nga ay dinadayo pa ito sa bansa natin para lang ma-experience to. Tapos na nga kaming kumain yan at ine-enjoy na nga lang namin yung river cruise. Meron nga palang tumutugtog at kumakanta dito habang umaandar yung cruise. Pagdating pala namin dito sa may gitnang part at meron palang mga sasayaw ng folk dancing at nakakatuwa nga silang panoorin dahil ramdam na ramdam mo nga yung kultura natin dito. Maya-maya pa nga ay meron ng sumayaw ng tinikling. At maya-maya pa nga ay binigyan naman nila ng chance yung mga turista para ma-experience naman ng sumayaw ng tinikling. Dinaya nga ako dito ni ate kaya hindi ko na nga pinalagpas at sinubukan ko na din ng magsayaw ng tinikling. Bali susubukan ko lang naman kung masakit yung ipit ng mga kawayan. Kung tinitignan mo nga lang silang sumayaw ay parang madali lang. Pero nung ako na nga ang sumubok ay nakakalito din pala sa paa.
O, kita nyo, ang galing ko, di ba? Charot. Tumayo na nga itong biyanan ko dahil gusto nga din niyang maranasan yung tinikling. Pagkatapos naming manood ng folk dancing show sa gilid ay umandar na nga ulit itong cruise. At pagdating nga dito sa bandang dulo ay mas lalo mong ma-appreciate yung cruise dahil napakaganda nga ng view. Napaka-romantic nga na experience na to guys. Sulit na sulit talaga yung binayad mo dito. Kaya wag na wag nyo itong papalagpasin kapag nagpunta kayo ng Bohol. Siguradong hindi kayo magsisisi dahil kakaiba nga ang experience na ito. Pagdating nga pala nitong bangka dito sa dulo ay umikot lang ito at bumalik na nga ito kung saan kami sumakay. At dito na nga natatapos yung aming river cruise experience. Balik sa Bohol, balik sa iyong kasing-kasing ang Bohol, lalo lagi. So hanggang dito na lang muna ulit ang aking Bohol vlog guys. Salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!